Mr. Silent Channel. Kabanata 371 hanggang 375. VIP 0371. Espesyal ang gabing ito, may isang kilalang panauhin na maaari lamang pumunta dito sa madaling araw para batiin ako ng kaarawan, kaya ginaisang ako ni Yan Hui. Bisita. Curious na tanong ni Xu Mingyo, pwede bang taga-kabisera? Darating ang hepe. Nadama din ng lahat na ito ay nobela, pagkatapos ng lahat, kapag dumating ang pinuno, aabisuhan sila ng maaga, sa halip na gumawa ng isang personal na tawag sa telepono upang makipag-ugnay kay Xu Maolin. Ang tanyag na panauhin na ito ay mas mahirap pang makita kaysa sa pinuno, sold out si Xu Maolin. Sa sandaling ito, isang katulong ang tumakbo sa labas, yumuko at nagulat, aking Panginoon, ang Dragon Soul Dragon King at ang military advisor ay narito upang batiin ka sa iyong kaarawan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong pamilya Xu sa pangunahing bahay ay biglang nagulat at nanlaki ang kanilang mga mata. Mga mata, hindi ka panipaniwala. Nandito ang Dragon King. Ito ay isang karakter na higit pa sa mga pinuno. Ang pinagmula ng Dragon King ay palaging napakahiwaga. Kahit ang outside world ay walang paraan para malaman kung ano ang tunay niyang pangalan. Ang alam lang niya ay siya ang namamahala sa kaluluwa ng dragon at siya ang taong pinagkakatiwalaan ng mga naunang pinuno. Sa katunayan, karamihan sa mga sikat na tao sa Zia ay hindi alam kung gaano karaming Dragon Kings ang nagbago, dahil ang Dragon Kings ay bihirang magpakita. Sa kaarawan ni Xu Maolin sa pagkakataong ito, may ilang naglilingkod at nagretiro nagpadala sa kanya ng mga basbas, ngunit ang pagdating ng Dragon Soul Dragon King upang batiin siya sa kanyang kaarawan ay higit na makabuluhan kaysa sa mga mensahe ng pagbati mula sa mga pinunong ito. Bilasan mo, please. Si Xu Maolin ay may makalumang hitsura sa kanyang mukha. Hindi nagtagal, ang Dragon King, na nakadamit bilang isang general, at si Xi Lin Yuan, na nakadamit bilang isang mayor na general, ay pumasok sa pangunahing bulwagan. Nakita pa lang nila ang Dragon King, Xu Mingyo at iba pang grupo ng mga tao, nakaramdam na silang lahat ng pressure, na ikinasindak nila, at nag-goosebumps pa. Ito ay isang pakiramdam ng pagiging nababalot sa pamimilit ng mga nakatataas. Malinaw, walang espesyal tungkol sa Dragon King, ngunit siya ay natatakot. General Xu, hiling ko sa iyo ang mga pagpapala tulad ng East China Sea, at ang iyong kaarawan ay nonsyan. Ngumiti ang Dragon King, ngunit kahit ngumiti siya, hindi ito nakapagbigay ng katahimikan sa grupo ng mga tao sa paligid niya. Iniyuko din ni Xi Lin Yuan ang kanyang mga kamay, Junior Xi Lin Yuan, hiling ko rin kay General Xu ng isang maligayang mahabang buhay at mabuting kalusugan. Nakakabahala talagang narito ng huli. Tumawa si Xu Maolin at sinabing, hindi pa huli ang lahat, darating ang Dragon King at ang military advisor upang personal na ipagdiwang ang kaarawan, ang aking matandang hidehe. Oo, mangyaring maupo, halika rito. Siya. Pagkatapos ng umupo ang Dragon King at Xi Lin Yuan, nakita nila si Xu Mingyo at ang iba pa na nakatayong matigas, pinaikit ng Dragon King ang kanyang mga mata at ngumiti, hindi mo kailangang mag-ingat, batiin ka lang namin. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Xu Mingyo at ang iba pa, naramdaman ng malamig na pawis sa likod nila, at sa wakas ay natahimik ang nanginginig nilang puso. Pagkatapos maghain ng tsaa at bumati ng ilang salita, nagtagpo ang mga mata ng pamilya Xu, at naisipan nilang lahat na humingi ng tulong sa Dragon King. Kung ang Dragon King ay handang magsalita, tiyak na mapapalaya ang dalawang anak ng pamilya Xu. Kung tutusin, gaano man kataas ang pamilya Zhao, hindi nila kayang makipagkompetensya sa amo ng Dragon Soul. Ang Dragon King ay ang kanan at kaliwang kamay ng pinuno. Si Zhao Shangkang, isang retiradong veterano, ay likas na hindi maihahambing sa Dragon King. Gayunpaman, nang makita ang pinakamataas na figure sa Zia Kingdom sa unang pagkakataon, ang lahat sa pamilya Xu ay nanginginig at hindi nang ahas na magsalita. Sa sandaling ito, pumasok ang isa pang katulong at tuwang-tuwang nagsabi, Guru. Nakabalik na ang dalawang batang Panginoon. Ano? Nagulat ang lahat sa pamilya Xu at inakala nilang mali ang kanilang narinig. Gayunpaman, talagang nakita niya ang dalawang binata na nakauniporme ng militar, na tuwang-tuwang nagmamadaling pumasok sa bulwagan. Lolo, ama, mga tiyo-tiyuhin, mag-alala kayo. Mukhang excited ang dalawang batang opisyal. Ito, Aliang, ayon, okay ka lang ba? Nagmamadaling tanong ni Xu Laoer. Oo, tiyo, hindi ko alam kung bakit, sabi ng mga taga-disciplinary committee doon na wala na kaming dapat itanong, at pinabalik nila kami ng napakagalang. Paulit-ulit silang humihingi ng paumanhin sa amin, sinasabing nagkamali sila sa kanilang trabaho. Lahat sa pamilya Xu ay labis na nagulat, ngunit sila ay medyo nalito. Sa kabaligtaran, ang matandang mata ni Xu Maolin ay kumislap ng may kinang, at iniyuko niya ang kanyang mga kamay sa Dragon King, narito ang matandang lalaki, salamat sa Dragon King para sa regalong ito sa kaarawan. Tumawa ang Dragon King at sinabing, General Xu, nagmamadali akong dumating, wala akong ibang pinaghandaan, gumawa lang ng kaunting pabor at huwag mong hindi ito gusto.
Ang Reg Along ito ay mas mahal kaysa sa 1,000 ginto. Matigas na sabi ni Shu Maolin. Si Shu Minggayo at ang iba pa ay nagmamadali ring nagpasalamat sa Dragon King, at lahat sila ay taos-pusong nagpapasalamat. Pagkatapos ng lahat, noong ang matanda ay nasa kanyang ika-80 kaarawan, nang ang lahat ay nakatingin sa pamilya Shu, ang dalawang direktang apo ng pamilyang Shu ay iniimbestigahan para sa katiwalian. Ang ganitong uri ng insulto ay isang malaking dagok sa isang sikat na pamilya tulad ng pamilya Shu. Sa sandaling dumating ang Dragon King, naayos na ang lahat, at natural na tuwang-tuwa ang mga tao sa pamilya Shu. Hindi mo kailangang pasalamatan ng lahat, nandito ako sa pagkakataong ito, una para batiin si General Shu sa kanyang kaarawan, at pangalawa, pinagkatiwalaan ako ng iyong pamilyang Shu na lutisin ang maliit na episode na ito, at ang regalo sa kaarawan na ito ay dapat ding bilangin bilang isa sa taong iyon. Fortune, humigop ng tsa ang Dragon King. Oh! Hindi inaasahang sinabi ni Shu Maolin, may mga tao pa rin sa aming pamilyang Shu. Maaari mo bang anyayahan ng Dragon King na lutisin ang problemang ito para sa amin? Pinaikit ng Dragon King ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, mukhang hindi talaga alam ni General Shu. Ikaw ang lalaking ibinalik ng apo ay hindi isang lampara na matipid sa gasolina. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat sa pamilya Shu ay biglang natauhan. Ikaw fan. Naunang bulalas ni Shu Minggayo. Nagulat din ang iba pang miyembro ng pamilya Shu. Bagamat alam nilang lahat na si Ye Fan ay napakahusay, walang sino man ang umaasa na magkakaroon siya ng kakayahang direktang anyayahan ang Dragon King. Narinig ko noon na si Ye Fan at ang military advisor ay tila may napakalapit na relasyon, ngunit hindi ko inaasahan. Kilala ka rin niya, ang Dragon King. Naging curious din si Shu Maolin, Dragon King, ano ang pinagmulan nitong Ye Fan? Masasabi mo ba sa akin? Dalawa. Ang lahat sa pamilya Shu ay sabik ding tumingin sa Dragon King, at ang kanilang mga puso ay nanginginig. Lalo na si Shu Minggayo, iniisip na maraming beses na niyang pinagsabihan si Ye Fan, kung ang background ni Ye Fan ay laban sa langit, hindi ba siya magiging lubhang mapanganib? Nagkatinginan ng Dragon King at Exi Lin Yuan at ngumiti, nakangiting sinabi ni Exi Lin Yuan, lahat, General Shu, background ni Ye Fan, patawarin mo kami sa abala. Sa pagkakataong ito ay walang kabuluhan, balak din ng Dragon King na makipag-usap sa kanya tungkol sa isang bagay, kaya mangyaring humiram ng tahimik na lugar para magamit ito. Ang lahat sa pamilya Shu ay natigilan saglit, kahit na ang 5 sikat na pamilya, napakahirap makita ang Dragon King, lalo pa ang pakikipag-usap sa Dragon King. Ang Ye Fan na ito, na nasa 20s pa lang, ay maaari talagang tumawag sa Dragon King mula sa kabisera hanggang sa Socheng sa loob ng ilang oras, at hilingin sa Dragon King na tulungan siya, ngunit kailangan pa rin niyang makausap ang Dragon King. Ito ay kabalbalan din. Old Exi, you guys are too late. Malapit na ang oras, maaari mo pa bang i-delay ang iyong flight sa pamamagitan ng pagsakay sa isang espesyal na eroplano? Sa sandaling ito, walang ingat na pumasok si Ye Fan, at siya nga pala, sarkastiko, ang Dragon King at Exi Lin Yuan ay mabilis na dumating. Ang mga mata ng Dragon King ay mabilis na nalock kay Ye Fan, at ang pressure na napigilan noon ay kumalat sa isang iglap, na nagpakaba kay Shu Minggayo at ilang iba pang mga sundalo. Sa kabilang banda, mapaglarong ngumiti si Ye Fan, tinitigan ang Dragon King ng may interes, at ganap na hindi naapektuhan. Kabanata 0372 alamin ang higit pa tungkol sa iyo. 0372. Nakita ng lahat sa pamilyang Shu na napakalmado ni Ye Fan, at hindi siya pinahirapan ng puwersang nagpapapigil ng Dragon King, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kagilahilalas. Sa kanilang mga mata, si Ye Fan ay naging mas hindi maarok, hindi tulad ng isang binata sa kanyang 20s, tulad ng isang halimaw. Nagniningning ang mga mata ni Shu Maolin, at tumanggaw siya ng palihim, sinabing, Ye Fan, salamat sa iyo, matagumpay na maipapasa ang aking kaarawan. Magalang na sinabi ni Ye Fan, wala itong kinalaman sa akin, higit sa lahat ang iyong dalawang apo. Wala silang ginawang ilegal at kriminal, kaya natural na walang dapat imbestigahan. Haha, natural lang yan. Kung may brat sa pamilya nating Shu na maglakas loob na mangurakot ng pondo ng militar, personal kong babaliin ang paa niya at ipapakulong. Gumaan ang pakiramdam ni Shu Maolin. Hindi sigurado ang mga mata ni Shu Minggayo. Nagmamadali siyang hanapin si Ye Fan noon, gusto niyang subukan ang pulso ni Ye Fan, ngunit hindi niya talaga inaasahan na sa isang gabi, may lalabas ni Ye Fan ang kanyang dalawang anak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, makalipas lamang ang ilang oras, naayos na ni Ye Fan ang usapin, at hinayaan ang pamilya Shu na aliwin ng Dragon King at ang dibisyon ng militar ng may malaking karangalan. Bilang resulta, naramdaman ni Shu Minggayo na wala siyang mahanap na dahilan para labanan muli sina Ye Fan at Shu Lingshan. Tinitigan ng Dragon King ang mukha ni Ye Fan ng mahabang panahon, nag-iisip, nang walang sinasabi. Nang makita ang mga mata ng Dragon King, palaging nararamdaman ni Ye Fan na may mali, ngunit hindi niya masabi kung ano ang nangyayari. Dragon King, posible bang may mga bulaklak sa mukha ko? Worth it bang titigan ako? Nakangiting tanong ni Ye Fan. Nang marinig ang tono ni Ye Fan, ang lahat sa pamilya Shu ay muling napabuntong hininga.
Sa harap ng Dragon King, talagang casual na nagsalita si Ye Fan, nang walang kaunting pagkamangha, ito ay talagang masyadong matapang. Ngunit ang Dragon King ay hindi nagalit, ngunit bumangon na may ngiti at nagkusa na makipag-ugnayan kay Ye Fan. Matagal ko nang narinig ang iyong pangalan, ngunit nagulat pa rin ako na makita kang napakabata. Ang mga salitang ito ay natakot sa mga tao ng pamilya Shu. Sinabi talaga ng Dragon King na matagal na niyang narinig ang pangalan ni Ye Fan. Anong uri ng pag-iral ang dapat na isang karakter na makapagsasabi ng Dragon King? Ang problema, hindi pa naririnig ng mga tao ng pamilya Shu ang tungkol kay Ye Fan. Sina Shu Maolin at Shu Mingyo, at iba pa. Lahat ay kumikislap ang kanilang mga mata, at ang nakababatang henerasyon ay nagbuka ng kanilang mga bibig sa hindi makapaniwala. Lahat ay tumingin sa mga mata ni Ye Fan at naging mas maingat. Madaling nakipagkamay si Ye Fan sa Dragon King, masyado kang magalang para sabihin iyan. Dapat narinig ko na ang pangalan mo mula pa noong bata ako. Gayunpaman, mas bata ka rin sa inaakala ko. Haha. Ang Dragon King na kilala mo noong bata ka ay hindi ako. Nanunungkulan lang ako 10 taon na ang nakakaraan, sabi ng Dragon King. Ito ang unang pagkakataon na narinig ito ni Ye Fan, at ang mga miyembro ng pamilyang Shu na nasa tabi niya ay nagtinginan din sa isa't isa ng may pagkadismaya. Kaya nga, hindi gaanong nagtanong si Ye Fan, at sinabing, ayon sa kasunduan, humanap tayo ng lugar na mapag-usapan. Tumango ang Dragon King, ito talaga ang gusto ko. Sinabi ni Shu Maolin, hari ng dragon, Ye Fan, bakit hindi ka pumunta sa likod ng hardin ng aming pamilya Shu, tahimik doon. Ngunit ikanaway ng Dragon King ang kanyang kamay, hindi na kailangan, General Shu, makakahanap lang tayo ng lugar. Pagkatapos noon, biglang kumislap ang Dragon King, parang malakas na hangin, at direktang lumipad palayo sa bulwagan. Si Ye Fan ay tumingin sa labas, at pagkatapos ay hindi siya nagsalita ng walang kaparerekan, na sinundan ng isang pagtalon. Ang kanyang katawan ay bumaril tulad ng isang matalim na palaso, dalawang pataas at pababa, ang figure ay nawala sa madilim na gabi. Halos 1 segundo lang ay nakaalis na silang dalawa, at bago pa makapag-react ang lahat ng nasa kwarto ay wala na sila sa paningin. Hinawakan ni Exi Lin Yuan ang natitiklop na pamaypay sa kanyang kamay, hinampas ang palad ng kanyang kamay nang walang magawa, umiling at bumantong hininga, lahat sa pamilya Shu, pasensya na, pareho silang bastos na kapwa, aalis din muna ako. Kung hindi, titignan ko pa nga ito. Wala na ako. Pagkatapos sabihin iyon, si Exi Lin Yuan ay nagsagawa ng magaan na sining na kasing liwanag ng isang lunok, at lumipad palabas. Gayunpaman, makikita sa isang sulyap ng isang matalinong tao na si Exi Lin Yuan ay mas mabagal kaysa sa Dragon King at Ye Fan. Pagkaalis ng lahat, ang pangalawang anak ng pamilya Shu ay nagtaka, brother, itong Ye Fan. Ano itong sagrado? Paano nakahanap si Shansha ng halimaw na gaya ng kanyang kasintahan? Si Shu Mingyo ay tahimik, ngunit sinabi niya ang lahat. Kung hindi siya lumabas, talagang hindi siya nang ahas na malaman ang totoo. Kahit sino pa siya, tiyak na hindi ito bagay sa Paul. Bumantong hininga si Shu Maolin, na may bakas ng kaluwagan sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay tumayo at sinabing, wala na ang lahat, hindi na sila babalik. Sucheng City Center, sa isang parke para sa mga pampublikong aktibidad, sa malamig na panahon, maliban sa ilang ligaw na pusa at aso, wala kahit isang taong walang tirahan. Sa isang nangungulag na kagubatan sa isang parke, ang Dragon King ay bumaba mula sa langit at tumayong matatag. Tumalon din si Ye Fan mula sa isang puno at tumayo sa tapat ng Dragon King. Ang dalawa sa kanila ay hindi namumula, hindi humihingal, at tumakbo ng higit sa 10 milya sa isang mabilis na bilis, nang walang anumang pisikal na epekto sa lahat. Sa pagtingin kay Ye Fan, ang Dragon King ay natahimik saglit bago niya sinabi. Anong pangalan ang itatawag ko sa iyo? Fallen. Lucifer. Tawagin mo na lang akong Ye Fan. Oh, itong 3 pangalan mo ay kumakatawan sa iyong maluwalhating nakaraan. Paano mo tinitingnan ang iyong sarili, tila hindi mo ito gusto? Nagmamadaling tanong ng Dragon King na parang interesado. Brilliant. Nagpakita ng emosyon ang mga mata ni Ye Fan, ano ang pakiramdam ko, sa panahon ng taglagas, ako ay nag-iisa at masakit lamang. Sa panahon ng Lucifer, ang tanging kalungkutan at pagsusumikap, kung anong uri ng kalokohang prinsipe, bukod sa pagpapapagod sa akin sa pisikal at mental, walang kahulugan. Binata, ang iyong pananaw sa buhay ay masyadong pessimistic. Alam mo ba kung gaano karaming mga tao ang nag-iisip na ikaw ay naging nangungunang tao sa mundo sa ilalim ng lupa sa loob lamang ng ilang taon, at napakaraming tao ang gustong sumikat sa isang gabi. Ngunit sa nakalipas na 100 taon, ikaw lang talaga ang nakagawa nito, sabi ng Dragon King. Umiling si Ye Fan, ang katanyagan, kayamanan, at kapangyarihan ay hindi ko orihinal na intensyon. Lahat ng ginagawa ko ay para lang maging malaya at mabuhay. Kinaikit ng Dragon King ang kanyang mga mata, kaya ikaw ay talagang isang taong walang malasakit sa katanyagan at kayamanan. Kalimutan mo na ito, sabi ni Ye Fan na may mapaglarong ngiti, Dragon King, narinig kong sinabi mo iyan, bakit parang sinusubukan mo akong linlangan? Hehe,
Hindi ako nangangahas na makipaglaro sa sikat na Nile King, gusto ko lang malaman ng higit patungkol sa iyo, ang mahinang sabi ng Dragon King. Tumango si Ye Fan, wala akong dapat malaman tungkol sa, mahal ko ang kalayaan, mahilig sa kagandahan, at wala nang iba pa. Dapat ka na lang magnegosyo. Nakagawa ka ng pabor sa akin sa pagkakataong ito. Paano mo gustong bayaran kita? Maaari kang maglagay ng mga kondisyon. By the way, regarding the access of the Earth, I want the content of the medical research above, you can also make conditions, at hindi ako magiging malabo sa presyong maya-alok mo. Kabanata 0373 Isang punch. 0373. Nakangiting sabi ng Dragon King, sa pagkakataong ito, hindi na namin ito papansinin. Pagkatapos ng lahat, nagpalubog ka ng nuclear submarine ng Magnesium Army para sa amin, na labis na tumama sa kay-abangan ng koponan ng Delta Zero, at ito rin ay isang panalo para sa ating Dragon Soul. Bumalik sa Yikeng, dapat ay nagpasalamat kami sa iyo. Maaari naming ibigay sa iyo ang medikal na impormasyon sa access ng lupa, ngunit kailangan mong magbayad ng isang tiyak na presyo, syempre. Ito ay tiyak na isang kategorya na maaari mong tanggapin. So, ikaw naisip ko na kung ano ang gusto ko. Sa totoo lang, hindi ako mahilig magpaikot-ikot. Magaling si Ye Fan, kumuha ng sigarilyo, at dahan-dahan itong sinindihan para sa sarili. Tiningnan ng Dragon King si Ye Fan na naninigarilyo sa kanyang harapan, at hindi ito pinansin, at sinabing, pagkatapos kong batiin ang ilang pinuno, nagmungkahi sila ng ilang mga posibilidad, at sa wakas ay nakipagkasundo sa ilan, maaari kang pumili ng isa. Oh, mukhang marami akong gamit, gusto nyo ba? Nagbuga ng usok si Ye Fan at sinenyasan ang Dragon King na magpatuloy. Itinaas ng Dragon King ang isang daliri, isa, gusto namin ng Bahamut. Nanliit ang mga mata ni Ye Fan, at pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, sinabi niya, Bahamut, kay Azazel ito, hindi sa akin. Shub. Tumango ang Dragon King at itinaas ang kanyang pangalawang daliri, pangalawa, gusto naming Buffalo. Hey! Ngumiti si Ye Fan, Buffon, ito ay kay Asmodeus, at hindi ito sa akin. Halika, kung gusto mo, hilingin mo lang kay Asmodeus na pumunta. Hindi tumanggi ang Dragon King, at nagpatuloy, ang ikatlong kahilingan ay ibigay mo ang lahat ng impormasyon ni Ankh. Bago namatay si Ganesha, hinahanap ka niya, tama ba? Malungkot na tinapik ni Ye Fan ang kanyang noo, eksilinyuan ang batang iyon. Sinabi pa rin sa iyo ang tungkol kay Ankh, tama? Sinabi ni Exilinyuan sa simula na kahit na ang Dragon King, hindi siya magbubunyag ng anuman tungkol kay Ankh, ngunit ngayon, tila nasira niya ang kanyang pangako. Maling sinisisi mo ang strategist. Kahit na hindi sabihin ng strategist, sa tingin mo ba bilang Dragon King, hindi ko ito maisip. Tumawa ang Dragon King. Umiling si Ye Fan. Sa totoo lang, wala siyang pakialam. Kahit na kung ano talaga ang sinabi ni Exilinyuan, naiintindihan niya. Hindi naman sa tumanggi akong magbigay ng impormasyon ni Ankh, ngunit ang bagay na ito ay hindi makumplito, at wala itong elemento na wala, kaya. Sinabi ko na wala itong silbi, nagkibit balikat si Ye Fan. Ang Dragon King ay tumingin kay Ye Fan saglit, na parabang hinuhusgahan niya kung nagsisinungaling si Ye Fan sa kanya. Sa wakas, tumango ang Dragon King at nagsabi, si Azazel at Asmodeus, tulad ng Leviathan, ay masunurin sa iyo, kailangan mo lamang hayaan silang kunin ang Bahamut o Buffalo. Kung may ibinigay sa amin, maaari naming agad na ibahagi sa iyo ang medikal na teknolohiya ng access ng Earth. Uulitin ko. Iyan ay isang puwersa na binuo ng aking mga kapatid, at binuo nila ang bansa gamit ang kanilang sariling mga ulo. Alam ko na hanggat nagsasalita ako, ibibigay nila sa akin ang lahat, ngunit. Hindi ko gagawin iyon, mataimtim na sabi ni Ye Fan, ang kanyang mga mata ay madilim na. Huminga ng malalim ang Dragon King, nag-isip sandali, at sinabing, kung ganoon nga. Mabuti, hinihiling lang namin na mapag-isa ka. WHO. Tanong ni Ye Fan sa malalim na boses. Sally ikaw. Sa sandaling bumagsak ang boses, nawala ang anyo ni Ye Fan sa isang iglap, at nang muling lumitaw ito, nasa harap na ito ng Dragon King. Nagalit si Ye Fan, ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab na apoy, pinalo niya ang kanyang kamao at sinuntok ang ulo ng Dragon King. Mabilis ding tumugon ang Dragon King at nakaalerto anumang oras. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay at pinag-cross ang mga iyon sa kanyang harapan, hinaranggan ang kamao ni Ye Fan. Bang! Sa isang mabigat at mahinang tunog, ang kamao ni Ye Fan ay tila hindi tumama sa sinuman, ngunit tumama sa isang malaking itim na kampanang bakal na tumitimbang ng libu-libong libra. Inakala ng Dragon King na nalabanan na niya ang kamao, ngunit paulit-ulit na naililipat mula sa mga kalamnan ng braso ni Ye Fan ang parang tsunami na stamina. Ito. Ang mga mata ng Dragon King ay dilat, hindi ito makontrol ng kanyang katawan, na parabang malapit na siyang matamba. Ngunit galit pa rin ang Dragon King, at ipinakita niya ang body technique na mabigat. Tumapak siya sa lupa gamit ang kanyang mga paa, at iginuhit pabalik ang dalawang malalim na bangin. Matapos ang pag-slide pabalik ng higit sa 3 metro, ang lupa sa lupa ay umuusok ng puting usok, at sa wakas ay tumigil ang Dragon King.
Nang ibaba ng Dragon King ang kanyang mga kamay at tumingin muli kay Ye Fan, may bakas na ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Ang mukha ni Ye Fan ay malamig, at ang kanyang aura ay ganap na naiiba mula sa dati, tulad ng isang mabangis na hayop na nagkukubli sa madilim na gabi, isang demonyo na may mga pakpak na kumakalat sa ilalim ng buwan, na nakatitig sa kanyang biktima na may pulang mga mata. Tumutulo ang pawis mula sa noo ng Dragon King. Alam niya na kung ngayon lang ay binomba si Ye Fan, baka hindi na siya makalaban at makakatakas lang siya. Hindi napigilan ng Dragon King na bumulong tulad ng inaasahan na isa sa nangungunang 10 maalamat na powerhouse, siya ay talagang makapangyarihan. Kamag-anak ko si Sally Ye, at hindi ko hahayaan ang sinumang gustong atakihin siya, babala ni Ye Fan sa mahina at paos na boses. Mapait na ngumisi ang Dragon King, alam kong hindi ka papayag. Pagkatapos ng lahat, nabalitaan ko na nakipag-away kayo sa Black Emperor, dahil kay Sally. Ngunit dahil iminungkahi ito ng pinuno, kailangan kong subukan ito. Kung ganoon ang kaso, dapat mo akong trituhin na parang hindi ko sinabi. Babaguhin ko ang kondisyon. Speaking, naubusan na ng pasensya si Ye Fan. 3 bagay ang ginagawa mo para sa ating Dragon Soul. Tayo ang may huling say sa 3 bagay na ito. Sabi ng Dragon King. Nang marinig ito, umiling si Ye Fan at sinabing, hindi, ito ay masyadong pangkalahatan. Kung gusto mong pumayag akong muli sa mga naunang kondisyon, hindi ba ako mahuhuli sa iyong bitag? Maaari kong garantiya na ang mga naunang kinakailangan, hindi namin ito babanggitin. Hindi rin iyon gumagana, dapat mayroong mga paghihigpit, sabi ni Ye Fan. Oh, anong restriction? Pinag-isipan ito ni Ye Fan at sinabing, hindi ko magawang maawa sa aking mga kamag-anak, kaibigan, at kapatid. Hindi ako makakagawa ng mga masasamang bagay, hindi ako maaaring lumabag sa humanitarianism, at hindi ako maaaring maging isang kriminal. Kinaikit ng Dragon King ang kanyang mga mata, may ilang bagay, hindi maiiwasan ang pagpatay sa mga tao, hindi mo ba magagawa? Hanggat ang taong pinatay ay ang taong dapat patayin, matatanggap ko ito, sabi ni Ye Fan. Tumango ang Dragon King, okay. Kung gayon, ipinapangako ko sa iyo. Ang aming Dragon Soul ay binubuo ng mga taong may hustisya, syempre, hindi ka namin hahayaang gumawa ng masama para sa amin. Saglit na nag-isip si Ye Fan, hindi dapat ito problema, kaya sinabi niya, kung gayon, kailan mo ako papayagan na pag-aralan ang data sa access ng lupa? Kapag natapos mo na ang 3 bagay na sinabi namin, ibibigay ko sa iyo ang data. Ano ba? Hanggang kailan ako maghihintay? Wala ka pa bang naiisip? Malungkot na sabi ni Ye Fan. Ngumiti ang Dragon King, huwag kang mag-alala, sa loob ng 3 taon, tiyak na ibibigay namin sa iyo ang impormasyon. Alam mo rin na maraming bagay sa ating Xia Kingdom ang kailangang gawin ayon sa mga pamamaraan, at hindi tayo maaaring magmadali. Napabuntong hininga si Ye Fan, iniisip ang tungkol sa 3 taon. Hindi naman masyadong mahaba, at sa isang kisap mata ay lumipas, kaya tiniis ko muna ito pansamantala. Pagkatapos ay bilasan mo at gawin ang gusto mong gawin ko, tapusin ito ng maaga, gumawa ng magandang deal ng maaga, hindi natatakot si Ye Fan sa Dragon King na bumalik, dapat nilang alam na mabuti na kung maglakas loob silang linlangan siya, ang kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Kabanata 0374 Isang buhay na halimbawa. 0374. Tumango ang Dragon King at sinabi, kung gayon, naayos na ang usapin ngayon, babalik ako at magsusumbong sa pinuno. Well, babalik din ako sa bahay ni Shu, hindi ko ibibigay. Lumingon si Ye Fan at nagplanong umalis kaagad. Nais din niyang tumakbo sa silid ni Shu Lingshan upang subukan ang kanyang kapalaran bago madaling araw. Ngunit pinigilan siya ng Dragon King, Ye Fan, sandali. Bakit, may iba pa ba? Nagtataka si Ye Fan. Nag-isip sandali ang Dragon King at nagtanong, kamukha mo ba ang iyong ina? O ang iyong ama? Natarante si Ye Fan, anong kalokohang tanong ang itinatanong mo, matagal nang namatay ang tatay ko, at hindi ko man lang alam kung ilang taon na ang tatay ko. Anong klaseng bagay, paano ko malalaman kung sino ang hitsura ko? Hindi mo ba nasuri ang impormasyon ko? Tumango ang Dragon King, kaya ganito. Well, kapag hindi ako nagtanong. Umiling si Ye Fan at sinabing, sabihin mo sa akin si Lao Exi. Hindi ko na siya iimbitahan na uminom sa pagkakataong ito. Pag-uusapan ko ito sa susunod. Matapos maglakad pabalik ng ilang daang metro ang Dragon King, nakasalubong niya si Exi Lin Yuan na naghihintay doon sa malayo. Upang maiwasan din ang pagdududa, hindi nang ahas si Exi Lin Yuan na lumapit sa lugar kung saan nag-uusap ang dalawa. Pumayag. Aling kahilingan ang tinanggap niya? Nakangiting tanong ni Exi Lin Yuan. Ito ay eksaktong kapareho ng iyong nahulaan. Mapait na ngumiti ang Dragon King, kahit nasuntok siya, akala mo. Haha, isang kamao lang. Kung naglakas loob kang pag-usapan si Sally Ye ilang taon na ang nakakaraan, natatakot akong samuka siya ng dugo mula sa iyo. Tumingin si Exi Lin Yuan sa Dragon King ng ilang beses, ngunit. Ang boss ay tinalikuran na ang kanyang cultivation. Hindi ka pa rin ba niya kalaban, Dragon King? Ang Dragon King ay may kahinahinalang nagtanong, sigurado ka ba, nag-ensayo siya muli sa nakalipas na 3 taon.
Ang dating cultivation base ay wala na. Tumango si Exi Lin Yuan, syempre, hindi nagsinungaling ang boss ko tungkol sa kanyang cultivation base. Kung sasabihin niyang uubusin niya ang kanyang panloob na lakas, tiyak na aalisin siya. Anong henyo? Ang ating Dragon Soul, pati na rin si Xiao Ziner, ay makakalaban sa kanya, sabi ng Dragon King na may damdamin. Nang marinig ni Exi Lin Yuan ang pangalan ni Xiao Ziner, tumango siya, napakamot sa kanyang ulo gamit ang isang pamaypay, at sinabing, Dragon King, sinabi ni Xiao Ziner na pagod na siyang manatili sa kabisera at gusto niyang pumunta sa Huahay upang maglaro sandali, gusto mo bang ibigay ito sa kanya? Ayusin ang ilang mga gawain. Lagi kong nararamdaman na ang layunin ng pagpunta niya sa Huahay ay hindi simple. Pupunta siya sa Huahay. Ang Dragon King ay nag-alinlangan, at sinabi, tingnan natin ang sitwasyon at pag-usapan ito, saglit, paano magkakaroon ng anumang mga gawain na maaaring magtulak sa iyo na pumunta sa Huahay? Gagawin niya. Pagkatapos, bumalik si Ye Fan sa bahay ni Shu, gusto niyang buhayin muli ang kanyang pagnanasa kay Shu Lingshan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-alala si Shu Lingshan sa kanyang ina, si Dong Fangzuan, at tumakbo sa ospital para bantayan siya. Naiintindihan din ni Ye Fan na, kung tutuusin, si Shu Minggayo at ang kanyang asawa ay isang anak na babae, at palaging nasa kamay ni Shu Lingshan na samahan ang kanyang ina. Sa madaling araw, ang pamilya Shu ay puno ng abalang mga tagapaglingkod, naghahanda para sa pagdiriwang ng kaarawan na gagawin sa araw. Si Ye Fan ay tumakbo sa restaurant ng pamilya Shu na pamilyar, at nag-almusal kasama ang mga tao ng pamilya Shu. Ang grupo ng mga tao mula sa pamilya Shu ay medyo napahiya, ngunit si Ye Fan ay kumakain at umiinom, na natural. Pagkatapos kumain, humingi ng kotse si Ye Fan sa housekeeper na si Yan Hui at pumunta sa ospital. Pagdating niya sa hospital ward, gising na si Dong Fangzuan at kausap si Shu Lingshan sa tabi ng kama. Bagamat nakasaksak ang oxygen tube, si Dong Fangzuan ay halatang maayos, at kailangan lang niyang magpahinga ng ilang araw at magiging maayos na. Tita, hindi masakit ang sugat, maayos ba ang paghinga mo? Nakangiting tanong ni Ye Fan. Nang makita si Ye Fan, medyo komplikado ang mga mata ni Dong Fangzuan, nabalitaan kong iniligtas mo ako dahil sa operasyon. Okay na ako ngayon. Ayos lang kung hindi ay hindi mapakali si Shanshan na bumalik sa Huahay. Sabi ni Ye Fan. Sumimangot si Dong Fangzuan at sinabing kahit na iniligtas mo ako, hindi pa rin kita mapapatawad sa bagay na ito. Ang aking anak na babae ay hindi maaaring maging junior. Nay. Mabuti na ang kalagayan mo, huwag mo nang pag-usapan iyon, nag-aalalang udyok ni Shu Lingshan. Bahagyang tumawa si Ye Fan at sinabing, Tita, huwag kang magkamali, ililigtas kita, wala itong kinalaman sa akin at kay Shanshan. Oh, nagtaka si Dong Fangzuan, bakit ganoon? He spread his hands, mahirap bang isipin? Dahil doktor ako, nakikita kong may sakit ka, at natural na gusto kitang iligtas. Kahit kaaway kita, ililigtas pa rin kita. Kapag gumaling ka na sa sugat mo, kaya kitang iligtas. Pinapatay ka para makaganti. I save you. It's only about medical ethics, not about my personal issues with Shanshan. Kaya, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin sa pagligtas sa iyo, wala kang utang sa akin, ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Tumingin si Dong Fangzuan kay Ye Fan. Gulat, hindi makapagsalita. Tumingin din si Shu Lingshan kay Ye Fan na may komplikadong mga mata. Lalong nag-iiba ang lalaking ito sa imaheng naisip niya noon. Pagkatapos magsalita ni Ye Fan, tiningnan niya ang ilan sa mga indicator ng pagsusulit ni Dong Fangzuan, at pagkatapos makumpirma na walang problema, umalis siya sa ward. Hindi nagtagal, bumisita sina Dong Fangbay at Dong Fangming kay Dong Fangzuan, at nang pag-usapan nila si Ye Fan, natural na puno ng papuri si Dong Fangbay. Nang marinig ni Dong Fangzuan na iniligtas ni Ye Fan si Dong Fangming, hindi niya maiwasang mapaisip ng malalim. Ang ika-80 kaarawan ni G. Shu Maolin ay matagumpay na natapos sa isang napakasigla at maligaya na kapaligiran. Ang gabing pagpupulong sa pagitan ng Dragon King at ng military advisor, kasama ang katotohanan na ang dalawang miyembro ng pamilyang Shu ay direktang pinalaya, lahat ay nagpatunay na ang pamilya Shu ay may kakayahang makipagkompetensya sa pamilyang Zhao, na natural na humantong sa mas maraming tao na pumunta upang ipagdiwang ang kaarawan ni Shu Lao. Noong una, walang plano ang pamilya Shu na magayos ng anumang upuan para kay Ye Fan, ngunit sa huli, hinayaan nilang umupo sina Ye Fan at Shu Lingshan sa medyo front seat. Matapos samahan ni Ye Fan si Shu Lingshan upang ipagdiwang ang kaarawan ng matanda, binalak niyang bumalik sa Huahay sa gabi, dahil naalala niya na bukas ay ang araw kung kailan sasali si Mumumu sa kompetisyon sa piano. Bihira para sa babaeng ito na gumawa ng seryosong bagay, at nagpractice siya ng piano sa loob ng maraming araw, kaya dapat ko siyang hikayatin. Gayunpaman, si Shu Lingshan ay kailangang gumugol ng mas maraming oras sa kanyang ina, kaya si Ye Fan lamang ang bumalik sa Huahay ng mag-isa. Nang bumalik si Ye Fan sa Huahay, gabi na. Nang maalala na mayroon pa siyang malamig na babala na asawa sa bahay, pumunta si Ye Fan sa dessert shop at bumili ng isang kahon ng strawberry-flavored donuts. Pagdating ko sa bahay, 10:00 na.
Pumasok na si Tia Jiang sa kwarto para matulog, at bukas ang ilaw sa study sa itaas. Lumapit si Ye Fan sa pintuan ng study at kumatok sa pinto, ngunit walang gumagalaw sa loob. Muling kumatok si Ye Fan sa pinto, ngunit wala pa ring gumagalaw sa loob. Naririnig ni Ye Fan ang tunog ng pagtatype sa keyboard, tila gumagana si Su Qingzhou. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, direktang binuksan ni Ye Fan ang pinto, tumulak papasok, at nakangiting sinabi, "Asawa, ano ang pinagkakaabalahan mo?" Si Su Qingzhou ay nakasuot ng pink winter thermal pajamas at pajama na may pattern ng maliliit na strawberry. Mukha at ugali ni Roxanne, pero ang suot nitong pajama, medyo cute talaga. Hindi kita pinapasok. Isang malamig na tingin ang ibinigay ni Su Qingzhou sa lalaki. Kumatok ako sa pinto, baka abala ka, hindi mo ba narinig, sabi ni Ye Fan. Narinig ko, ayaw lang kitang makita, lumabas ka, walang pakialam na sabi ni Su Qingzhou. Mukhang napahiya si Ye Fan, ano ang ibig sabihin ng mainit na mukha na damaykit sa malamig na puwit, ito ay isang buhay na halimbawa. Kabanata 0375 Sisterhood 0375. Gayunpaman, hindi ito ang unang pagkakataon na naging kulay abo ang ilong ni Ye Fan. Nagkunwari siyang walang narinig, at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa study. Naglagay si Ye Fan ng isang kahon ng donut sa mesa at nakangiting sinabi, "Asawa, binili kita ng gusto mo." Pagkatapos sulyap ni Su Qingzhou, sinabi niya, "Namamayat ako at hindi kumakain ng hapunan." Pagpapayat. Tumingin-tingin si Ye Fan sa babae at sinabing, "Asawa, sa perpektong katawan mo, hindi mo na kailangang magbawas ng timbang. Sa tingin ko makakain ka pa. I'm wearing pajama, you can see my figure. Open your eyes and talk nonsense, you'd better save it." Sumimangot si Su Qingzhou at sinabing, "Huwag mo akong istorbohin, may gagawin pa ako." Nanlumo si Ye Fan, at hindi man lang siya nakagawa ng donut, at nagtanong sa mahinang boses, "Asawa, galit ka pa rin ba sa akin?" "Hindi ako galit, hindi mo na kailangang isipin iyon, lumabas ka," Su Qingzhou say. Sinabi ng babae na hindi siya galit, kung gayon tiyak na galit siya, bumulong si Ye Fan sa kanyang puso, napakamot sa kanyang buhok, at wala siyang maisip na paraan para matuno ang yelo, kaya kailangan niyang sabihin, kung gayon ay huwag kang magtrabaho ng huli. Hindi gaanong nagsalita si Su Qingzhou, at nagpatuloy na ibinaling ang kanyang ulo at abala sa kanyang trabaho. Tumalikod si Ye Fan at dahan-daang lumabas, iniisip na hindi man lang nagtanong ang babae kung saan siya pumunta o kung ano ang ginawa niya. Bagamat tila mas madali ang pakiramdam na ito, kakaiba pa rin ang pakiramdam nito. Nang malapit na siyang umalis sa pag-aaral, pinigilan siya ni Su Qingzhou. Sandali lang. Tuwang-tuwa si Ye Fan, maaaring nagbago ang isip niya. Lumingon siya at nagtanong, "Asawa, ano ang problema?" Si Su Qingzhou ay naglabas ng isang dokumento at ibinigay sa lalaki, "Tingnan mo ito, ito ay ilang mga plano at itinerary para sa pagpunta sa enamel sa susunod na buwan. Mas maaga kang magkakilala." Matigas ang mukha ni Ye Fan, akala niya ay makikipag-usap siya sa kanya, pero trabaho pa rin. Nag-aatubili na umakyat si Ye Fan at kinuha ang dokumento, "Asawa, may iba pa ba?" Ang mga mata ni Su Qingzhou ay naghihinala, "Ano pa?" Si Ye Fan ay sumipsip ng malamig na hangin at bumantong hininga, "Bueno, wala. Abala ka." Matapos bumalik sa kanyang silid ng tahimik, itinapon ni Ye Fan ang dokumento. Wala siyang interes na tingnan ito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting agrabyado, ngunit sa ilang sandali, wala siyang maisip na paraan. Sa madaling araw ng susunod na araw, lumabas si Ye Fan para magsanay, at si Su Qingzhou ay nag-eehersisyo gaya ng nakasanayan tuwing weekend. Gayunpaman, ang babae ay tila hindi interesadong magsabi ng anuman kay Ye Fan. Pagkatapos mag-ehersisyo ng walang pakialam, umuwi na siya para maligo at mag-almusal. Habang nag-aalmusal, may naisip si Ye Fan at nakangiting nagtanong, "Miss, pupunta ako ngayon sa Daxia Art Academy para manood ng piano competition. Gusto mo bang sumama at panoorin ito ng magkasama? Hindi ka naman papasok sa trabaho sa linggo, tama?" Su Qingzhou tumangala siya ng hindi inaasahan, "Alam mo ba ang piano?" Sa pangkalahatan, ito ang pangunahing estudyante ko na si Mumumo. Siya ay natanggap sa Academy of Arts, at kailangan niyang lumahok sa Grand Prix na ito. Hayaan akong pumunta sa eksena at ibigay ito sa kanya. "Magsaya ka," sabi ni Ye Fan. Ang magagandang mata ni Su Qingzhou ay kumislap, "Ang estudyante mong iyon ay ang employer ng iyong game booster, tama ba?" "Haha." Napangiti si Ye Fan, "Iyon ang sinabi ko, pero estudyant din ako. At saka, wala itong kinalaman sa pagtugtog niya ng piano." Tila naantig si Su Qingzhou, umiinom ng gatas at nag-iisip ng kung ano-ano. Si Tita Jiang, na nasa gilid, ay nagpahangin at nagsabi, "Miss, go, hindi ka ba mahilig makinig ng mga konsyerto, dapat kang lumabas para mag-relax kapag weekend." Tuwang-tuwa si Ye Fan nang marinig niya ito, ngunit hindi niya inaasahan na tama siya at pinipili ang tamang bagay na nagustuhan ni Su Qingzhou. "Asawa, dapat mong hikayatin ang mga nakababatang henerasyon. Mabuti naman at tingnan mo, di ba?" Sabik na sabi ni Ye Fan. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang ibabang labi at sinabing, "Sige, fair na at tingnan natin."
Dahil nagsimula ang paligsahan sa piano ng alas 10:30 ng umaga, hindi alam ni Yefan kung anong oras tumutugtog si Momomo, kaya maaga silang nagmaneho papunta sa Daxia Art Academy. Napakakaakit-akit din ng mga tanawin ng nangungunang art school na ito sa Zia Kingdom. Kahit na ito ay isang nangungulag na taglamig, makikita mo pa rin ang kapaligiran ng iba't ibang sining mula sa mga batik-batik na bahay na may katandaan at ang mga eleganteng retro na gusali. Nakasuot si Yefan ng simpleng plaid shirt, black jacket at dark slacks, na mukhang isang college student. Si Su Qingzhou ay nakasuot ng puting button-down coat na may fur collar at itim na leggings. Ang namumula niyang mukha ay sobrang malambing na kaya niyang kurutin ng tubig. Mukha siyang campus goddess. Ang rate ay ridiculously mataas. Naalala ni Yefan na noong huling beses na dinala niya si Ning Zimo sa Huahai University para mamasyal, tila kinaiinggitan siya ng maraming tao. Ngayong inilabas niya si Su Qingzhou, ganoon pa rin ito. Ngunit walang pakialam si Yefan. Kung si Su Qingzhou ay hindi nakaayos sa kanya, gusto ni Yefan na hawakan ang kamay ng babae at umalis, kaya hayaan ang mga taong iyon na inggit sa kanya. Pagdating namin sa auditorium ng academy, marami ng tao sa labas. May iba't ibang sign din na nakatayo sa entrance, at may mga promotional poster din na gawa sa larawan ng isang sikat na player. Ikaw fan. Isang banyagang accent ang tumawag sa pangalan ni Yefan. Lumingon si Yefan at hindi maiwasang magulat, Salina. Yuner. Si Serena na nakasuot ng itim na trench coat ay naglalakad kasama si Du Yuner na nakasuot ng khaki tunic. Nakita ni Du Yuner si Su Qingzhou sa tabi ni Yefan, ang kanyang mga mata ay medyo maingat at balisa, ngunit siya ay curious. Nang makita ni Su Qingzhou ang dalawang babae, tumingin siya kay Yefan ng kakaiba, na may bahid ng hinala. Natakot si Yefan na baka hindi maintindihan ni Su Qingzhou ang isang bagay, at sinabing, asawa, ito ang balo ng isang namatay na matandang kaibigan ko. Ang kanyang pangalan ay Salina, at kagagaling lang niya sa Zia Country. Ito ay isang nakababatang kapatid na babae na nakilala ko mula sa ampunan noon. Ang pangalan ko ay Du Yuner, siya ay isang guro. Nang marinig ang mga salita ni Yefan, kinumpirma ni Du Yuner ang hula sa kanyang puso at ngumiti ng pilit, hello. Medyo huminahon din si Su Qingzhou, at nagsabi, hello, ang pangalan ko ay Su Qingzhou. Humajijek si Salina at sinabing, Yefan, so itong asawa mo, ang ganda-ganda niya. Ngumiti si Yefan at sinabi, pumunta din kayo para manood ng laro. Oo, sabi ni Yuner na isa sa mga estudyante niya ang tinatawag na Shikame, at nagkataon lang na magaling ako, kaya sumama ako sa kanya. Ano ba, hindi ko inaasahan, naging matalik kaming magkaibigan, sabi ni Salina, hawak-hawak ang kamay ni Du Yuner ng buong pagmamahal. Nahihiya ding ngumiti si Du Yuner, Brother Yefan, si Salina ay may napakagandang personalidad, at napakatalino niya. Marami akong natutunan sa kanya. Marami akong natutunang wikang banyaga, sabi ni Salina. Biro. Hindi, Salina, marami ka talagang itinuro sa akin. Muntik na akong madaya nang bumili ako online 2 araw na ang nakakaraan, at tinulungan mo akong ilantad ang sinungaling, mabilis na paliwanag ni Du Yuner. Ngumiti si Salina at ikanaway ang kanyang kamay, okay, naniniwala ako sa iyo, niloloko mo ba ako? Habang sinasabi niya iyon, mahigpit niyang niyakap si Du Yuner, parang magkapatid. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.